Magandang araw po, bayan ng Taguig. Tayo po ngayon ay magpapatuloy at patuloy rin nating pagsalusaluhan ng salita ng Panginoon na siyang ating pinag-aaralan. Sa ating pong pagpapatuloy, gaya ng ating nakasanayan, simulan po natin sa isang panalangin. Manalangin po tayo. O mahabaging Diyos na nasa langit, kami po ay dumudulog sa iyo. Humihingi po, Panginoon, ng patuloy na patnubay, gabay, basbas mo na sa aming mga pag-aaral ng iyong salita, Panginoon, marami po nawa kaming matutunan, lalo na po sa araw na ito. Marami pong salamat sa tulong ng Espiritu Santo, maghari ka sa buhay namin. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Kristong Jesus. Amen. Nais ko pong basahin sa inyo ang nilalaman ng kasulatan na ating pagsasalusaluhan ngayon mula po sa unang Korinto 10:13. Ganito po ang nakasulat. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pinapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan nyo iyon. Purihin ang salita ng ating Panginoon. Tatalakayin po natin po itong salita na ito ng unang Korinto. Ang isang katanungan paano po ba natin dadaigin ang mga pagsubok na sa buhay natin ay dumadating? Surpassing the challenges of life. Number 1, we need power. Kailangan po natin ng kapangyarihan. Kapangyarihan upang ang bawat pagsubok na sa atin dumadating ay ating kakayanin, ating mapagtatagumpayan sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ikalawa, we need also Word of God. Importante po talaga ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ang lagi nagpapaalala sa atin kung paano tayo magwawagi sa bawat pagsubok na sa atin dumarating. Especially dito po sa pandemya na ito na kinakaharap natin. And remember, mga kababayan naming Taguigenyo, hindi pa po tapos ang laban. Okay? Patuloy pa rin po na nariyan ang banta ng COVID. Kaya nga, ang ating pamahalaan nakikiisa sa ating mga pag-aaral na patuloy pa rin mag-ingat. Umiwas sa mga mataong lugar hanggat maaari po, lalo na po yung mga bata natin, gayon din yung ating matatanda. So, lahat po ng itong dumarating na ito ay pawang mga pagsubok. Hamon sa buhay, hindi po dagok, kundi hamon. Paano natin ito pagtatagumpayan? So, kinakailangan po natin sabi ng Panginoon, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan natin ito. Yung lakas po na yun yung sinasabi ko kaninang power. We need power of God. We need it. Kailangan po natin ito, lalo na sa panahong ito. Sapagkat kung taglay natin ang kapangyarihan ng Panginoon, there is wisdom. Nandun ang talino. Nandun para maunawaan natin at mabigyan natin ng solusyon. Hindi lamang itong pandemya na ito, maging ang lahat ng katanungan na sa atin dumarating. Ikalawa, sabi po diyan, tapat ang Diyos. God is faithful. Faithful ang Panginoon. Saan? To His Word. Ganun siya katapat. Pag sinabi ng Panginoon, sinabi na po, hindi na po pwedeng baguhin yon. Pag sinabi ng Panginoon, magtatagumpay ka, tiyak, magtatagumpay ka. Lamang, kailangan po natin matutunan ang mga bagay-bagay upang madaig natin ang mga pagsubok sa buhay. Number 1, kailangan mapagtagumpayan po natin ito. Kaya ba natin pagtagumpayan? Yes. Bakit po? Gaya ng aking sinasabi, nandiyan ang kapangyarihan ng Diyos, nariyan ang salita ng Panginoon na inilaan para sa atin.
So, another one, number 2, kailangan pagdaanan po natin ito. Lahat ng pagsubok kailangan daanan natin. Bakit po? Kasi may hangganan ito. At sa dulo nito, dito natin mapapatunayan kung gaano ka-powerful at kung gaano ka-faithful ang salita ng Panginoon. So, para po yung ginto. Alam nyo daw po ang ginto, dinadarang sa apoy. Bakit? Para daw po mapatunayan kung ito ay genuine. Kung ito ba ay totoong ginto o tubog lamang sa ginto. At kapag ang ginto daw po idinarang sa apoy, alam nyo po yung kanyang pagkaginto, lalong nagiging dalisay, pinatitibay at pinakikinang ang pagiging ginto nito. Ganon din po tayo. Kaya kailangan po hindi tayo matatakot na daanan ito, pagtagumpayan natin ito. No po? Marami sa atin pagdating sa pagsubok, ayaw nila. Ayaw nilang daanan. Marami sa atin gusto mag-move on, pero ayaw naman mag-step up or moving forward. Hindi po pwedeng wala tayong gagawin. Kailangan po natin humakbang sa ating pananampalataya. Ang ikatlo, kailangan malampasan natin ito. Paano natin malalampasan? Okay? Kailangan daanan natin. Paano makakatawid kung hindi natin sisimulan? So, hindi natin mararating yung tunay na tagumpay kapag tayo po ay tila paupo-upo lamang. So, sabi ng Panginoon sa atin, kung ang pagsubok daw po bago pa dumating, ito pong malinaw. Tinitiyak ng Diyos na yung kapangyarihan na kailangan natin na sapat para do sa mga pagsubok na dumarating ay pagkakalooban niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan ito. Mga minamahal, mga giliw namin tagigenyo, patuloy lang po tayong magtiwala sa Panginoon upang mapagtagumpayan natin o madaig natin ang mga pagsubok sa buhay. We need power and we need the Word of God. Hari nawa, sa simpleng mensahe na ito, meron po tayong natutunan. May mga napulot po tayong prinsipyo na pwede natin panghawakan. Maraming salamat po. Ito po ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O mga baging Diyos na nasa langit, patuloy kaming dumudulog sa iyo. Nagpapasalamat po sapagkat nandyan ang kapangyarihan mo. Nandyan ang iyong mga salita na nagsasabi na pinagkakalooban mo kami ng kapangyarihan, Panginoon, upang ang bawat pagsubok na sa amin dumaraan ay aming mapagtagumpayan. Ang bawat tao, ang bawat sino man sa amin ay humaharap sa kanya-kanyang pagsubok. At ang pagsubok na ito, Panginoon, ipinahihintulot mo na sa amin ay dumating, batay na rin sa aming kakayanan. Maraming salamat, Panginoon. Patunay lang na ito. Ikaw ay nasa amin, sumasa amin, hindi mo kami pinababayaan. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang mga makakapanood nito, makakapakinig ng mga mensahe mo. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Kristong Jesus. Patuloy tayong manalangin. Ipanalangin po natin ang ating mga tagapamahala. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, patuloy kaming dumudulog sa iyo. Tinataas namin ang bayan ng Taguig at pinasasalamatan ito. Salamat din po sa mga nanunungkulan, tulad ng aming butihing Mayor Lino Cayetano, na kung saan, Panginoon, nakatutok upang bantayan, Panginoon, ang pandemya. At salamat, Panginoon, isa kami sa bayan o sa siyudad na mayroon lamang mababang bilang na nagkakasakit. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa mga sakripisyo ng aming mayor, kasama po ng mga kawani na kasama niyang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Marami pong salamat, Panginoon.
Salamat din po sa aming Vice Mayor Ading Cruz, sa aming mga konsehal. Salamat, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa aming mga kapitan ng bawat barangay. Salamat din po sa mga frontliners. Amang Diyos, salamat din po sa buong pamilyang Cayetano. Salamat sa kapatid na Alan Peter Cayetano and Congresswoman Lani Cayetano. Gayon din ang aming senador, Pia Cayetano. Maraming salamat. Patuloy mo silang pagpalain at gamitin. Ito po ang aming samot dalangin na punong-puno ng pagtitiwala sa iyo. Sa pangalan ni Kristong Jesus. Amen.